Isang payapang umaga sa nayon. Si Rosa ay nagwawalis sa harap ng kanilang bahay. Napakaganda mo, anak. Hindi lang sa panlabas, kundi pati sa puso. Salamat po, inay. Ang nais ko lang ay mamuhay ng tahimik at masaya kasama kayo. Si Miguel ay dumating na may dalang prutas mula sa kagubatan. Rosa, para sa iyo. Alam kong paborito mo ito. Salamat, Miguel. Napakabuti mo. Dumating ang isang matandang babae na tila may dalang mahalagang balita. Rosa, anak, mag-ingat ka. Ang dato ay naghahanap ng babaeng kanyang pakakasalan. Isa ka sa napupusywan niya. Nag-aalalang tumingin si Rosa kay Miguel. Miguel, ano ang gagawin ko? Sa isang marangyang palasyo, nakaupo ang dato sa kanyang trono. Kamahalan, natagpuan na po namin si Rosa. Tunay nga pong napakaganda niya. Dalhin siya rito. Ayaw kong may humadlang sa aking nais. Sa nayon, pumasok ang mga sundalo ng dato upang hanapin si Rosa. Nasaan si Rosa? Sa utos ng dato, siya ay isasama namin sa palasyo. Hindi ninyo siya maaaring kunin. Si Rosa ay mabilis na tumakbo palayo sa nayon, patungo sa kagubatan. Kailangang makatakas ako, ayokong mapunta sa dato. Hinahabol si Rosa ng mga sundalo sa loob ng kagubatan. Bilisan ninyo, huwag natin siyang hayaang makatakas. Alam kong hindi siya magtatagal sa kagubatang ito. Si Rosa ay natatakot at lumuhad sa harap ng isang malaking puno. Mahal na diwata, tulungan mo po ako. Ayokong mahuli ng dato. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang diwata na may maputing kasuotan. Rosa, nakikita ko ang iyong dalisay na puso. Hindi ka dapat mapasakamay ng isang sakam na pinuno. Ipinatong ng diwata ang kanyang kamay kay Rosa at unti-unti itong nagbagong anyo. Mula ngayon, magiging bahagi ka ng kalikasan, hindi upang maglaho, kundi upang manatili magpakailanman. Si Rosa ay naging isang puno na may mahahabang dahon at dilaw na bunga. Dumating ang mga sundalo sa lugar kung saan naroon si Rosa, ngunit wala silang nakita kundi isang bagong usbong na puno. Nasaan siya? Wala rito kundi isang kakaibang puno. Sa palasyo, nagulat ang mga tauhan sa dato. Kamahalan, nawala po si Rosa. Walang sino mang makatatakas sa akin. Hanapin siya. Si Miguel ay naglakbay papunta sa kagubatan upang hanapin si Rosa. Rosa, nasaan ka? Napansin niya ang kakaibang puno at lumuhad sa harapan nito. Habang hinahaplos ang puno, tila nararamdaman ni Miguel ang presensya ni Rosa. Rosa, ikaw ba ito? Dumating ang ina ni Rosa at lumuhad sa harapan ng puno. Anak ko, alam kong naririto ka pa rin. Sa ere, lumitaw muli ang diwata upang magpaliwanag. Si Rosa ay naging puno upang mapanatili ang kanyang kalayaan. Tumingin si Miguel sa dilaw na bunga ng puno. Ang bunga nito, parang ang mahahabang daliri ni Rosa, tatawagan natin itong saging. Nagsimulang alagaan ng mga taga-nayon ang puno, at nag-ani sila ng bunga nito. Ang puno ni Rosa ay biyaya para sa ating lahat. Si Miguel ay madalas pa ring bumisita sa puno, dala ang kanyang gitara, at inaawitan ito. Rosa, lagi kitang mamahalin. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang kwento ni Rosa at naging bahagi ng kultura ng bayan. At mula noon, ang alamat ng saging ay patuloy na ikinukwento bilang tanda ng pagmamahal at sakripisyo.